Sa mata ng maraming taga-baryo, si Julian Manaloto ay isang ordinaryong binata. Payat, tahimik, at palaging nasa likod ng karamihan. Ngunit sa mundo ng mga antingero, isang lihim na samahan ng mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga nilalang ng dilim. Siya ay isa lamang buntot, isang pasanin, isang biro. Ano na naman yan, Julian? Nakikigulo ka na naman sa mga tunay na may anting-anting. Sigaw ni Gardo, habang hawak-hawak ang kanyang kwintas na may mutya ng kalamnan. Isang anting-anting na nagpapalakas ng katawan. Nagtawanan ng ilan. Si Julian ay tahimik lang, ni hindi man lang sumagot. Sanay na siya. Sa bawat ensayo, sa bawat misyon, siya ang laging tagakuha ng gamit, tagabantay ng likod, o taga-uwi ng sugatang kasamahan. Pero kahit paulit-ulit siyang minamaliit, hindi siya umaalis, hindi siya sumusuko. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi nila, anak. Paalala ng kanyang ama, si Mang Ador, habang nagwawalis sa harap ng simbahan. Hindi mo kailangan ng anting-anting para maging tunay na mandirigma. Ngumiti si Julian. Wari may tinatagong sikreto ang kanyang ama. Isang lalaking tahimik, ngunit may titig na tila nakalaban na ng daan-daang kadiliman. Pagdating ng gabi, si Julian ay laging dumidiretso sa may gulod sa likod ng simbahan, kung saan naghihintay sa kanya ang isang nilalang. Isang tikbalang na may malakabayong ulo at katawan ng tao. Ngunit may matang puno ng karunungan at hiwaga. Kaibigan, bulong ng tikbalang, marami ang hindi nakakakita sa tunay mong anyo. Ngunit darating ang oras, ikaw ang tanging makakakita sa dilim na paparating. Tahimik lang si Julian. Hindi siya takot sa tikbalang. Sa katunayan, minsan na niya itong nailigtas mula sa isang grupo ng mga antingero na ang akalay isa itong halimaw. Simula noon, hindi na siya iniwan ito. Handa ka na ba, Julian? Tanong ng tikbalang. Sa totoo lang, hindi eh. Pero kung kailangan. Ang simpleng sagot ni Julian ay tila bumalot sa paligid, sapagkat habang natutulog ang baryo, isang mas malalim na panganib ang dahan-dahang gumagapang sa kanilang paligid. Isang panganib na hindi kayang harapin ng mga mayabang, kundi ng isang pusong walang takot, tulad ng kay Julian Manaloto. Isang taon na ang nakalipas. Gabi yon ng habagat. Madilim at mapanganib ang kagubatan sa likod ng baryo. Si Julian nooy 17 taong gulang ay naglakad mag-isa sa gitna ng ulan upang hanapin ang isang nawawalang batang kapitbahay. Habang sumisilip ang kidlat sa langit, may kakaiba siyang narinig. Huni ng hayop na hindi niya pa naririnig kailanman. Mabigat, malalim, parang umiiyak. Sa ilalim ng isang punong balete, natagpuan niya to. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Ang katawan nito'y sugatan. May mga palaso sa tagiliran at nanlilisik ang mga mata. Isang tikbalang. Napaatras si Julian. Sapat na ang pagkakakilala niya sa mga alamat para matakot. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Hindi galit ang nilalang, hindi rin mabangis ang kilos. Sa halip, ito'y dumaraing, naghihingalo. Bakit? Bakit mo ko hindi tinatakbuhan? Mahina nitong tanong. Hindi lahat ng halimaw ay masama, sagot ni Julian. Nanginginig man ang tinig. At hindi lahat ng tao mabuti. Tahimik ang tikbalang.
Tila nagulat sa sagot. Matapos ang ilang sandali, tinanggal ni Julian ang mga palaso sa tagiliran nito. Pinunasan ng sugat gamit ang kanyang sariling sando at kinubli ito sa isang hukay na tinakpan ng mga dahon. Sa loob ng ilang araw, lihim niyang dinadalhan ng pagkain ng tikbalang hanggang sa ito'y tuluyang gumaling. Sa ika-4 na gabi, habang si Julian ay natutulog sa tabi ng punong balete, may napanaginipan siya. Isang nilalang na may anino ng kabayo, ngunit may tinig ng tao. Julian Manaloto, sa ngalan ng pagkakautang at pagkakaibigan, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking lakas. Kapag ikaw ay nasaktan, tawagin mo lang ako. Sa panahon ng panganib, hahayaan kitang gamitin ang aking bilis at taglay na paggaling. Ngunit may isang kondisyon. Ano yun? Tanong ni Julian sa panaginip. Hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihan sa pansariling kapakinabangan. Sa sandaling ikaw ay magyabang o gumamit ng dahas para sa pansariling yaman o papuri, babawiin ko ang lahat. Nagising si Julian, napawisan, ngunit may kakaibang lakas sa katawan. Noong araw ding yun, nasugatan siya sa isang pagkakadulas sa kabundukan. Isang hiwang dapat ay matagal gumaling, ngunit sa loob ng isang oras ay naglaho yun. Mula noon, alam na niya, hindi siya ordinaryo. At sa likod ng kanyang kahinaan sa paningin ng iba, may lihim siyang kakampi. Isang tikbalang na may pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Tahimik ang simbahan ng Baryo Santol sa araw-araw. Isa itong lumang istruktura. May mga dingding na natatabingan ng lumot at kahoy na kupas na sa panahon. Ngunit sa ilalim ng altar, sa likod ng lumang aparador ng rosaryo, may bagay na mas matanda pa sa simbahan mismo. Ang mutya ng bakal. Si Mang Ador, ang tagapagbantay ng simbahan, ay kilala bilang isang banal na lalaki. Tahimik, mahilig magdasal, at laging unang dumarating sa misa. Pero noon pa man, may mga bulong-bulungan na bago pa siya naging sakristan. Isa siyang matapang na mandirigmang antingero. Ngunit walang nakakaalam na sa ilalim ng kanyang abito ay may marka siya ng mutya sa kanyang dibdib. Isang hugis kampana na tila bakas ng lumang sumpa at panata. Isang gabi, habang naglilinis si Julian ng upuan sa loob ng simbahan, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan ng kanyang ama at ng isang bisita. Isang matandang lalaking may tungkod na tila may kasaysayan sa kanilang pamilya. Ador, sambit ng bisita, hindi habang panahon ay maitatago mo sa anak mo ang totoo. Tama na, Tomas, sagot ni Ador habang nakatitig sa ilaw ng kandila. Pinili kong iwaksi ang buhay na yon. Ayokong sapitin ni Julian ang kapalarang hindi ko rin ginusto noon. Pero ang dilim ay muling gumagapang. Ang huling balita, may gumagalang albularyo sa kanayunan. Nagpapanggap na manggagamot, pero tinatanggal ang proteksyon ng mga baryo. Alam mo ang kahulugan niyan. Hindi na nagsalita si Mang Ador. Sa halip, tumayo siya. Kinuha ang susi mula sa kanyang rosaryo at binuksan ang lihim na silid sa likod ng altar. Dito, nakita ni Tomas ang isang lumang kahon na yari sa pinatigas na puno ng mulave. Binuksan yun ni Ador at doon, kumislap ang mutya ng bakal. Kulay abong pilak, maliit lang, pero ramdam ang bigat ng enerhiya nito. Ayon sa alamat, ito ay kinuha mula sa mismong pako ng kampanaryo noong panahon ng Kastila.
Isa itong banal at makapangyarihang mutya. Kayang patumbahin ng aswang sa isang suntok lang. Sa iisang gamit, kaya nitong patayin ang sinumang nilalang ng dilim. Pero may kapalit, sabi ni Tomas. Oo, bulong ni Ador. Bawat suntok ay kabawasan sa buhay nang nagtatangan nito. Sa labas ng silid, tahimik na umalis si Julian. Hindi nagpaparamdam. Sa dami ng taon, ngayon lamang siya nakadama ng matinding kuryosidad at pag-aalala. Kung ganito kapanganib ang mutya ng kanyang ama, bakit ito tinatago? At anong klaseng kaaway ang paparating? Bumalik siya sa kanyang kwarto na may tanong sa isip. Ano ang tunay na pagkatao ni ama? At bakit tila konektado siya sa madilim na kapalaran na unti-unting bumabalot sa aming baryo? Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga taga-baryo Santol ang kakaibang katahimikan sa gabi. Wala na ang huni ng mga kuliglig. Ang mga aso, kung hindi tahimik, ay bigla na lamang nagwawala, na tila walang dahilan. May mga nawawalang alagang hayop, at isang gabi, isang batang babae mula sa kabilang purok ang natagpo ang wala ng buhay. Maputla, tuyot na ang dugo at may kagat sa leeg. Aswang! Sigaw ng mga matatanda. Nagsimula ang takot. Ang mga pintuan ay nilagyan ng bawang at ang mga bata ay hindi na pinapalabas kahit hapon. Agad na tumawag ng pagpupulong ang pinuno ng mga antingero. Si Caramil, isang matipuno at mayabang na lalaki, nakilala sa taglay niyang kalasag ng tagos. Isang anting-anting na kayang tumaboy ng masasamang espiritu. Dapat tayong rumisponde. Hindi tayo magpapahiya sa ating samahan. Sigaw niya sa mga kapwa antingero. At syempre, huwag niyong isama yung walang silbing si Julian. Baka maging pabigat lang yan. Muling nagtawanan ng grupo. Ngunit si Julian ay naroroon, tahimik sa likuran, nakikinig. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip, mas lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Sa gabing iyon, habang ang grupo ng mga antingero ay lumusong sa gubat upang hanapin ang pugad ng mga aswang, si Julian naman ay pumunta sa simbahan. Doon niya nadatnan si Mang Ador, nakaupo sa harap ng altar. Hawak-hawak ang mutya ng bakal. Anak, sabi ni Mang Ador, darating ang gabi ng dugo. Hindi sapat ang lakas ng anting-anting kung mayabang ang may hawak nito. Tandaan mo sana yan. Napatingin si Julian sa mutya. Itay, gusto ko nang lumaban. Hindi para patunayan ang sarili ko. Gusto ko lang protektahan ng mga taong walang laban. Ngumiti si Mang Ador. Tumayo siya. Nilapitan ng anak at mahigpit na niyakap. Hindi mo kailangan ng mutyang to. May sarili kang sandata at may kasama kang tapat sa'yo. Nang gabing yun, habang papalapit sa gitna ng gubat, ang grupo ni Caramil, inatake sila ng mga nilalang na halos hindi nila makita. Ang ilan sa kanila, hindi man lang nakasigaw. Ang mga antingero ay nagkagulo. Akala nila'y sapat na ang kanilang taglay na agimat at mutya. Pero mali sila. Nang tumakbo palayo si Caramil, sugatan at puno ng galos, nakita niya ang isang anino. Isang binatang may kumikislap na mata. Gumagalaw na parang kidlat at hindi natitinag kahit masugatan. Julian! Ngunit hindi na siya nakasagot. Isang aswang ang tumalon sa kanyang likod. Bago pa makapanakit, isang kamaong bakal ang dumapo sa ulo ng halimaw at tumilapon ito na tila niyanig ng lindol. Si Mang Ador.
Hawak-hawak ang mutya ng bakal. Ang siyang dumating. Magkatabi ang mag-ama. Pinagtulungan nila ang mga aswang. Si Julian, na sinaniban ng kanyang kaibigang tikbalang, ay gumalaw na parang alon. Hindi matamaan, hindi mapigilan. Habang si Mang Ador ay tila isang matandang leon. Bawat suntok ay isang hatol ng kamatayan. Sa unang pagkakataon, hindi si Caramel ang bida. Matapos ang matinding laban sa gubat, nagsimula nang mawala ang yabang sa mata ng mga natitirang antingero. Halos kalahati ng kanilang grupo ang nasugatan, at 3 ang hindi na nakabalik. Ang dating matatag na leader na si Caramel ay tahimik lang. Nakaupo sa gilid ng silid-aralan ng baryo, na pansamantalang ginawang infirmary. Samantala, si Julian at si Mang Ador ay muling bumalik sa simbahan. Doon nila prinoseso ang kabuuan ng nangyari. Hindi basta-basta ang mga aswang na yun, sabi ni Mang Ador habang ginagamot ang kanyang sugatang braso. Disiplinado sila. Parang may naguutos. Parang sundalo? Sagot ni Julian. At hindi sila umaatake ng basta-basta. Pinipili nila ang mahihina muna para pahinain tayo bago nila salakayin ang buong baryo. Nagsalubong ang kilay ni Mang Ador. Tumayo siya at tinungo ang isang lumang baul sa ilalim ng altar. Mula roon ay inilabas niya ang isang lumang itim na aklat. Ang aklat ng kadiliman. Isang talaan ng mga nilalang at kulto na dati niyang nakalaban. Binuksan niya ito sa isang pahina. Nakita niya roon ang kapatiran. Matagal ko nang nakalimutan to. Isang samahan ng mga aswang na may iisang layunin. Ang patahimikin ng bawat tagapangalaga ng liwanag sa mga baryo. Isa itong lumang kilusan at mukhang muling babangon. Bakit ngayon lang sila nagpakita? Dahil dumating na ang oras. Nagulat si Julian. Lumitaw mula sa dilim ang isang figurang tikbalang. Mataas, payat, may pulang matang nagliliyab. Ngunit hindi yun kalaban. Kaibigan, Julian, ang mga aswang na lumusob sa inyo ay mga tagasunod ng kapatiran. Ang tunay na pinuno nila ay hindi pa nagpapakita. Nanlamig si Mang Ador. Sino ang pinuno nila? Tahimik na tumingin ng tikbalang sa kanya. Isang dating antingero. Isa sa inyo. Pinagkaitan, tinalikuran, nilamon ng inggit, at pinalakas ng dugo ng kadiliman. Napatingin si Mang Ador kay Julian. May kilala akong ganyan, pero matagal na siyang nawala. Hindi siya nawala. Nagbalik siya. Siya ang magiging sanhi ng pagguho ng inyong samahan kung hindi kayo magkakaisa. Sa mga lumang kwento, may mga matatandang antingero. Isa sa pinakakilalang pangalan noon ay si Maestro Tanggol. Isang bihasa, matapang at pinaniniwala ang magiging susunod na pinuno ng mga tagapagtanggol. Ngunit isang trahedya ang bumalot sa kanyang buhay. Inakusahan siya ng pagtataksil at inalisan ng karapatan bilang antingero. Simula noon, naglaho siya, kasabay ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng ilan sa mga dating kasamahan niya. Si Maestro Tanggol? Buhay pa pala siya? Tanong ni Julian, habang sumisikip ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi lang siya buhay. Siya na ngayon ang punong mandirigma ng kapatiran. Samantala, sa isang abandonadong balon sa likod ng lumang hasyenda, isang ritual ang isinasagawa. Sa gitna nito ay si Maestro Tanggol, matanda na,
Ngunit ang katawan ay punong-puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, at ang kanyang balat ay tila matigas na parang bato. Nakasuot siya ng balabal na hinabi mula sa buhok ng mga namatay na antingero. Isang paalala ng kanyang pagbabalik at paghihigante. "Malapit na," bulong niya habang pinapahid ang dugo ng isang bagong biktima sa kanyang espada. "Matatapos ko na ang sinimulan kong gera." Lumapit ang isang aswang na parang sundalo. Lumuhod sa harapan niya. "Maestro, dumating ang ulat. Si Mang Ador at ang kanyang anak ang siyang pumatay sa ating mga tagasunod." Napangisi si Maestro Tanggol. "Si Ador, hindi pa rin siya natuto. At anak niya na ngayon ang kakampi niya. Kung alam lang ng batang yun ang ginawa ng kanyang ama noon, baka siya pa ang unang pumatay dito." Kinabukasan, sa simbahan ng Baryo Santol, dumating ang isang sugatang mensahero mula sa karatig baryo ng San Pablo. "Julian, Mang Ador, lumusob sila. Sinunog ang kapilya, kinuha ang mga bata at iniwan ang pangalan ni Maestro Tanggol sa dingding gamit ang dugo." "Mga bata?" Tumango ang sugatang mensahero. "Ginagawa nilang alay. Nililimas nila ang mga inosente upang maging mandirigma sa dilim." Biglang tumayo si Mang Ador. Hindi na niya kayang manahimik. "Panahon na, Julian. Hindi na sapat ang pagtatanggol. Kailangan nating lusubin ang ugat ng kasamaan at wakasan ang kapatiran." "Handa na po ako, Tay," sagot ni Julian, habang unti-unting sumanib sa kanyang anino ang kanyang kaibigang tikbalang, handa ng lumaban. Sa isang mapanglaw na gabi, tinipon ni Mang Ador at Julian ang natitirang matatapat na antingero. Hindi ang mga mayayabang at mapang-api, kundi ang mga tahimik, ngunit tunay na mandirigma. Sa loob ng lumang kumbento, nilatag nila ang plano. Isang lihim na paglusob sa Hacienda Verdana, ang sinasabing taguan ng kapatiran. Hindi na ito laban ng antingero laban sa aswang. Ito na ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Nakahanda si Julian. Suot niya ang itinagpitagping tela ng kanyang yumaong ina. Dala ang matibay na gulok ng kanyang ama. Ngunit higit sa lahat, naroon ang kanyang kaibigang tikbalang sa aninong laging nakaabang. Sa kabilang dako, sa ilalim ng Hacienda Verdana, ay isang lihim na silid. Isang silid ng pagdurusa. Dito nakakadena ang ilang bata. Mapuputla na. Halos wala ng buhay. Isa sa kanila ay si Nico, 8 taong gulang. Pipi mula pagkabata. Ngunit may mata na tila may liwanag ng diwata. Nakatitig sa kanya si Maestro Tanggol. "Ang batang ito, hindi ordinaryo. Sa kanya ko ibubuhos ang huling piraso ng kapangyarihang tinipon ko. Gagawin ko siyang sisidlan ng kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim." Ngunit bago pa man masimulan ang ritual, yumanig ang lupa. Isang bahagi ng hasyenda ang sumabog. Nagulat ang mga aswang. Mula sa alikabok ay sumulpot si Julian. Ang mga matay pula sa galit. Katawan ay naglalagablab sa lakas ng tikbalang. Sa likuran niya ay si Mang Ador, tangan ng mutya ng bakal, at ilang piling antingero. "Julian!" sigaw ni Maestro Tanggol, habang pumupula ang kanyang balat sa galit. "Nagpakalalaki ka rin sa wakas." "Hindi ako ang dapat mong katakutan," sagot ni Julian. "Ang dapat mong katakutan ay ang katotohanan." Nagsimula ang matinding labanan. Sa loob ng hasyenda, lumitaw ang mga tagasunod ng kapatiran, mga dating antingero,
Ngayon ay nilamon ng dilim. Lumaban sila gamit ang anting-anting na tinapunan ng itim na mahika. Isa-isang nasugatan ng mga kasama ni Julian, ngunit hindi siya bumitaw. Ang kanyang katawan ay sugatan na, ngunit salamat sa kanyang tikbalang na kaibigan. Ang bawat sugat ay mabilis na gumagaling. Mabilis siyang gumalaw, tila hangin. At bawat sipat suntok ay may lakas ng isang kabayo. Sa silong, habang nilalabanan ni Mang Ador ang tatlong matitinding aswang, sinira ni Julian ang mga kadena ng mga bata. Ngunit bago niya mailigtas si Nico, tumayo si Maestro Tanggol sa kanyang harapan. Hindi mo siya maliligtas, Julian. Ang dugong yan ay para sa kadiliman. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, hinawakan ni Nico ang kamay ni Julian at biglang lumiwanag ang buong silid. Isang puting liwanag ang bumalot sa bata. Napaatras si Maestro Tanggol. Imposible! Isa siyang lahi ng diwata, sabi ng tikbalang sa isipan ni Julian. Bantayan mo siya. Siya ang susi sa pagbagsak ng kapatiran. Matapos ang malakas na pagsiglab ng liwanag mula sa katawan ni Nico, napahinto ang mga nilalang ng kadiliman, pati si Maestro Tanggol, na kilala sa pagiging walang takot, ay napaatras. Hindi pwedeng totoo to, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Ang lahi ng diwata ay matagal nang pinuksa. Pero ang liwanag mula kay Nico ay hindi basta ordinaryo. Lumutang siya sa ere, at ang mga sugat ng mga antingero sa paligid ay unti-unting nagsimulang maghilom. Kahit si Julian, na halos hindi na makatayo, ay muling tumatag. Sa kanyang isipan, muli siyang kinausap ng kanyang kaibigang tikbalang. Julian, ang batang yan ay anak ng isang diwata at isang tao. Siya ay isang tagapamagitan. Kung siya'y mapapasama sa kadiliman, magwawagi ang kapatiran. Ngunit kung siya'y maililigtas, maaari niyang ibalik ang balanse. Sa itaas ng hasyenda, si Mang Ador ay humarap kay Ginoong Bagras, isa sa mga pinakamatatandang aswang, dating miyembro rin ng antingero. Ngunit nagtaksil upang yumaman sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo ng mga batang musmos. Ador! Sigaw ni Bagras habang nakikipagbuno. Bakit mo pa sinama ang anak mo sa giyerang to? Alam mong hindi siya handa. Dahil may puso siya. Isang bagay na hindi kayo magkakaroon. Tugon ni Mang Ador habang isinaksak ang kanyang mutya ng bakal sa dibdib ni Bagras. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Naguho ang isang kisame. Isa pang haligi ng hasyenda ang bumagsak. Sa kadiliman ng hasyenda, muling nagharap sina Julian at Maestro Tanggol. Tama na to, Maestro. Hindi mo na kailangang magpatuloy. Pakiusap ni Julian habang hawak ang batang si Nico. Ngunit tumawa si Maestro Tanggol. Hindi mo pa rin alam? Ang ama mo, si Ador, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ako itinakwil. Siya ang nagsumbong sa akin. Siya ang sumira sa pangalan ko. Siya ang dahilan kung bakit naging ganito ko. Biglang nayanig ang loob ni Julian. Hindi totoo yan. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, lumundag si Maestro Tanggol at hinampas si Julian ng buong lakas. Tumilapon siya sa pader, ngunit sa kanyang pagkakahandusay, dumampi ang kamay ni Nico sa kanyang noo. At isang panaginip ang bumukas. Isang alaala. Nasa isang lihim na silid si Mang Ador, kausap ang mga nakatataas na antingero. Hindi natin pwedeng palampasin si Maestro Tanggol. Ginagamit niya ang anting-anting para sa pansariling interes. May binapas lang siyang inosente. Ani Mang Ador. Ngunit sa isang sulok,
Nanonood pala si Tanggol. At sa panahong yun, ang galit ay naging apoy at ang apoy ay naging kadiliman. Nagising si Julian mula sa alaala. Naluluha siya. Tama si Maestro Tanggol. Ang ama niya ang naging dahilan ng pagbagsak ng dating dakilang mandirigma. Pero sa halip na galit, ang naramdaman ni Julian ay pangunawa. Tumawa siya. Tumayo siya kahit sugatan at humarap muli sa kalaban. Maestro Tanggol, hindi mo kailangang maging alipin ang nakaraan. Nandito pa ang pagkakataon. Baka hindi mo man mapatawad ang ama ko, pero may paraan pa para bumawi. Hindi sa kadiliman, kundi sa pamamagitan ng pagligtas kay Nico. Tahimik si Tanggol, napatingin sa bata, at sa isang iglap, isang bagay ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha. Ngunit bago pa man maagalaw si Maestro Tanggol, isang sibat na itim ang tumama sa kanyang likod, galing sa isa pang nilalang sa kadiliman. Isang bagong nilalang ang dumating, mas malaki, mas maitim, at mas makapangyarihan. Sa wakas, sabi ng nilalang, wala na ang sagabal. Ako na ang bagong pinuno ng kadiliman. Tumindig ang mga buhok ni Julian. Ang bagong kaaway ay walang anting-anting, walang mutya. Isang dating tao na naging halimaw sa agustuhang maging Diyos. Mula sa usok at anino ay lumitaw ang nilalang. Ang kanyang balat ay tila itim na bato at ang kanyang mga mata ay kulay dugo. Sa bawat hakbang niya, nangangatog ang sahig ng lumang hasyenda. Ako si Gahom. Ang tinig niya ay tila kulog, malalim, malamig, at walang puso. Matagal na akong nanonood sa inyo, Maestro Tanggol. Sa iyong mga pagkabigo, sa iyong galit. Salamat sa iyo. Muling nabuhay ang sigaw ng kadiliman. Ngunit hindi mo na ako kailangan. Ako na ang magtatapos sa liwanag. Gahom, bulong ni Adora mula sa itaas ng hagdanan. Isa siyang alamat. Isang dating alagad ng liwanag na nagtaksil at piniling maging katawan ng itim na mahika. Hindi alamat, sagot ni Gahom. Ako ang kasaysayang pilit ninyong nililimot. Tumakbo si Julian kay Nico upang protektahan. Ngunit bago pa man siya makalapit, inundayan ni Gahom ng isang palad na may itim na apoy. Tinamaan si Julian at tumilapon sa dingding. Duguan, halos walang malay. Julian! Sigaw ni Mang Ador, sabay talon at sibat ng mutya ng bakal. Tumama ito sa balikat ni Gahom, ngunit tila walang epekto. Wala na ang panahon ng inyong mga mutya. Ang bagong panahon ay panahon ng ganap na kapangyarihan. Kapangyarihang walang moralidad. Walang awa, walang hangganan. Sa loob ng diwa ni Julian, habang walang malay, muli niyang nakausap ang tikbalang. Julian, hindi sapat ang aking bilis o lakas para talunin si Gahom. Hindi rin sapat ang mutya ng iyong ama. Subalit may isa ka pang bagay na hindi niya alam. Ano yun? Ang iyong dugo. Ano? Ikaw, Julian, ay hindi ordinaryong tao. Ikaw ay isinilang sa ilalim ng liwanag ng itim na buwan. Isang bihirang pangyayaring nagbibigay kakayahan. Pagsanibin ang liwanag at dilim. Ikaw ang tagapagpantay. Hindi ka antingero dahil mas sigit ka pa roon. Sa sandaling yon, nagising si Julian. Tumayo siya kahit basag ang buto. Umaagos ang dugo sa kanyang muka, pero kakaiba na ang kanyang aura. Hindi lang bilis ng tikbalang o lakas ng tao ang naroon.
Isang puti at itim na apoy ang bumalot sa kanyang katawan at sa kanyang mga mata may liwanag ng diwata at anino ng halimaw. Gahom! Sambit ni Julian. Hindi mo o kayang ibenta sa kadiliman at hindi rin ako alipin ng liwanag. Ako ang balanse at ngayong gabi magwawakas ka. Nagpakawala si Gahom ng napakalakas na enerhiya. Isang alon ng kadiliman na kayang mamatay ang lahat ng antingero sa paligid. Ngunit si Julian, sa pamamagitan ng bagong kapangyarihan, ay lumusot sa gitna ng alon. Nagsalpukan ng kanilang mga kamao. Yumanig ang buong hasyenda. Gumuho ang bubong. Tumilapo ng mga piraso ng bato at kahoy. Ngunit sa gitna ng abo at usok, tumayo si Julian, habang ang katawan ni Gahom ay unti-unting nadudurog. Imposible! Ako ang kinatatakutan ng mga diwata. Ako ang sinasamba ng mga anino. Hindi ka Diyos. Isa kang paalala na walang kapangyarihang hihigit sa taong handang lumaban. Hindi para sa sarili kundi para sa iba. Sa pagputi ng langit, isa-isang lumabas ang mga bata mula sa ilalim ng hasyenda. Si Nico ay naangiti. Kahit hindi nagsasalita, niyakap niya si Julian. Lumapit si Mang Ador, may luha sa mata. Anak, patawarin mo ako. Dapat matagal na kitang pinayagang malaman ang katotohanan. Ngunit ngumiti lang si Julian. Hindi ko kailangan ng anting-anting pa. Lalo na kung may mga taong gaya ninyo at mga kaibigang gaya ni Nico. Lumipas ang isang linggo matapos ang pagbagsak ni Gahom. Sa tulong ng mga natitirang antingero at ng ilang taga-suporta ng simbahan, muling naayos ang hasyenda. Ito ngayon ay ginawang kanlungan ng mga batang nailigtas. Isang bagong tahanan para sa mga inosenteng nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng lugar, si Mang Ador ay nanatiling tahimik, nagkukumpuni ng mga sirang santo at krusipiyo. Si Nico, ang batang may dugong diwata, ay araw-araw na nagdidilig ng mga halaman at tumutulong sa mga bagong dating na bata. At si Julian ay hindi na ang binatang minamaliit. Isang gabi, tinipon ni Julian ang mga natitirang antingero sa isang lumang kapilya sa gitna ng gubat. Nasa harapan niya sina Erning at Lando at ilang mga sugatang kasamahan na minsang nambuli sa kanya. Tahimik sila, nahihiya, walang makatingin sa kanya ng diretsyo. Pero ngumiti si Julian. Hindi ako nandito para magparinig o magmataas. Lahat tayo ay nagkakamali, pero may natutunan tayo. Ang anting-anting ay hindi ang sukatan ng dangal o tapang, kundi ang pagpili araw-araw na lumaban para sa kabutihan kahit alam mong mas mahina ka. Lumapit si Erning. Patawad, Julian. Kung may karapatan mang mamuno sa atin, ikaw yon. Ilang araw pa ang lumipas. Isang liham mula sa samahan ng matatandang antingero ng Timog ang siyang dumating. Inaanyayahan si Julian na maging opisyal, nakasapi at leader ng bagong henerasyon. Ngunit tinanggihan niya yon. Ayokong itaas ang sarili ko. Gusto ko lang ay bantayan ang mga batang tulad ni Nico at turuang mabuhay na may tapang kahit walang anting-anting. Tumango ang mga matatanda. Iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Sa ilalim ng puno ng balete, kung saan sila unang nag-usap ng tikbalang, muling nagpakita sa panaginip ni Julian ang kanyang kaibigan. Hindi pa tapos ang gera, Julian. Marami pang Gahom sa mundo. Ngunit huwag kang matakot. Bakit? Dahil hindi ka nag-iisa. Ilang buwan pa lamang ang lumipas. Makikita si Julian na nagbubuhat ng mga kahon
ng pagkain para sa mga bata. Sa kanyang kamay, wala pa ring anting-anting, pero sa kanyang likuran ay isang anino ng isang tikbalang na palaging nakabantay. Sa kalangitan, muli na namang sumilip ang itim na buwan, pero ngayong gabi, wala nang natatakot dahil may isang Julian Manaloto na handang lumaban para sa kapayapaan at kaligtasan.